Lubat. So, may tutawag sa akin. Sabi ko, ang sabi mo sa 11:26 ng ng Acts, sabi mo na si Pablo ang pinag-umpisahan ng iglesia, ng Kristiyano. Sabi mo, di ba? Anong interpretation ang gagawin mo? Sabi mo, textual. Yun ba'y textual na interpretation sa legal o hindi? Contextual. Hindi. Pareho. Hindi. Yun munang 11:26. Textual ba yun o contextual? Pag mag-interpret ka sa legal. Contextual. Ano doon? Bakit kailangan ng contextual? Yung issue mo, si Pablo nag-umpisa sa iglesia siyempre na Kristiyano. Saan doon sa talata na si Pablo nag-umpisa na Kristyanismo? Post mo dyan, makita mo yung wordings mismo. Post mo dyan. Sana kapatid, hindi maputol. Itong ko. Kasi dito, sa loob. Walang ibang verse. Walang ibang verse na mabanggit kung saan nagsimula ang Christianism. Kundi iyan lang. Acts 20:26 sa Antioch, nagsimulang lumaganap ang sektang yan at tinawag nila silang sarili nila ng mga Kristiyano. Sarili pala na. Hindi ba sila si Pablo? Sabi ng bibig mo, sarili nila. Marami pala sila, hindi si Pablo. Mali ang talatagin namin ko. It is not even legal. Hindi ganito yan eh. Sa 26, doon nung hinihiring na siya dadalhin, yung tinatanong siya nung Pontius Pilato. Ito ba tayo kasi? Gusto ko sa'yo kasi mag-marami ka. Ano sabi niya? Di ba ikaw pa lang nagpapasimuno ng bagong sektang Christianism? Ginaganon siya, di ba? Kristiyano ba? Kinausap niya? Kristiyano ba ang kinausap ni Pablo? Dapat gusto mo pa akong i-recruit sa bagong sekta mo. Kaya napag-usapan noon, Kristiyano or Antikristo? Kristiyano or Antikristo nakausap ka Kristo? Okay, Pablo. So, 26 verse 9. Antikristyano. Ang 26 ang 11 hindi Antikristo. Ang ibig sabihin Anti-Christianism. Sabi mo anti-Kristiyano ka, di ba sabi mo anti-Kristiyano ka. Aminin mo ba? Anti-Christian. Anti-Christian ka, sabi mo? Anti-Christianism. Ang Christianism, bagong salita 'yon. Ang Christianism, umaamin ka ba nga ang Christianism, mga Kristiyano? Sekta yan ng mga Kristiyano. Sekta ng mga alleged Kristiyano. Naamin mo na. Yung sekta ng mga Kristiyano na tinatawag nilang Christianism ay may founder. At yan, inaamin ni Pablo. Sa Gawa 26, nandun yan nung hinihiringan siya nung... Ito ka ba ano ba yun? Sino yung inaakit siya na mag-member na yung di ata gusto mo pa ako maging member sa Christianism ganoon. Ano yun? Hari yun, hari. Si Agripa yun. Yung hari na hinahikayat niya. Kaya nga siya naging siya yung... Basahin natin kapatid ha, sa 26:9 ng Gawa. Sabi mo. Ito basahin natin. Ito, ebanghelyo to. Nawala na siya. Ay, nako. Ayun na, nandyan siya. Bakit nawala ang signal ito na? Agripa nga sabi ko, si Agripa nga salita doon. Sinasabihan ni si Pablo. Sabi na, may sikta ka. Siya ang nasabi, hindi si Kristo. Iba si King Agripa, iba si Kristo, iba rin si Pablo. Tao po si King Agripa. Sa Gawa 26, 28. 28, okay. 28 naman tayo, sa 26, 28 naman. Tapos na tayo sa 11:26 ha? Hindi si Pablo ang nag-organize sa iglesia. Klaruhin ko lang. Mali ang yung talata na ginagamit. Contrary siya sa 26:9, contrary siya. Ito ngayon, basahin natin. Sabi,
Saglit. Magandang balita. Hindi. Yung ano, saan naman ito? Saglit, kapatid. 26:9. Magandang balita. Hintayin mo na ako. Saan na? Nung una, pag sa English kasi, Yung Biblia nung wala. hindi I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Oh, so sinabi niya na ako mismo sa Tagalog ito, hindi ko pag in-interpret ko sa Tagalog, wala akong Tagalog na Bible na Meron ako. Ako mabasa. 26-28 ng gawa. 26:9 muna. Okay muna. Okay, very good. Ay, no. 26:9 muna. Para klaro sa Tagalog natin. Iba rin sa magandang balita. 26:8-9. Ito muna, dating Biblia, hindi magandang balita. Ito, pero malapit sa salin. 26 verse 9, sabi mo, tunay na ako ay nag-iisip na ang dapat akong gumawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga sa Nazareth. So, dito pa lang, ang unawa ko dyan, inaamin niya na siya mismo ay kumukontra sa maraming aral ni Jesus na taga Nazareth. Wala, kumunta siya kapatid. Kumunta siya dyan. Kumunta siya. Nung unang sa Pasko siya kumunta. Kaya nga Hindi naman siya Kristiyano noong unang panahon. Hindi siya Kristiyano noong unang panahon. Siya kumunta. Okay. Kaya nga, ko sabihin. Kumunta siya. Nagawa siya ng kasalanan. Hindi pa siya follower ni Jesus. Yun ang topic ko. Totoo yan. Naman gusto mo ako dali na doon sa nagbinago na siya kamo Instead doon when the crime was done. Ang crime niya against Jesus, ano yun? Yun ang gutukan. Crime. Totoong wala. Sabi ko, bago si Jesus, may crime na ginawa si Pablo. Ano yun? Selfie niya yan. Antikristo, ng Kristyanismo. Ang sabi mo ngayon, binabasa mo noon, Antikristo si Pablo. Ang patunayan mo na si Pablo ang nag-originate sa Kristiyano. Doon ang galing sa kanya. Ang gawa 11:26 na pin down noon, hindi mo na ribat. Sa interpretation mo ko textual mo yun. Ito ngayon, sabi mo ngayon verse 9, si Pablo kalaban ni Kristo noong unang panahon. Siya pa'y Antikristo. 9:26 yung sinasabi mo. 26 yan. Tapos sa 26:9, sa 26:9, Antikristo pa sa Pablo noong unang panahon. Nagkwento siya. Saan yun ang talata kapatid? Na si Kristo, si Pablo, na ang umpisa ng Kristyanismo. Ayun, 9:26 na. Hindi yan bisahan kapatid. 11:26. 11:26. 11:26 ba? Basahin natin ha. Word for word. Dapat interpretation na ng manunulat. Ito si Lucas 11:26. Ulitin ko. At nang siya'y kaniyang masumpungan. Ito muna, umpisa tayo sa 23. Bago 26, para malaman natin kung sino kasama ni Pablo. Nang siya'y dumating sa Bernabe sa 22. Sa 26, si Bernabe na hanggang sa Antioquia. 23. Na nang siya'y dumating, makita ang biyaya ng Diyos ay naggalak at ang lahat, nangaral pa si Bernabe, ibig sabihin sa English, Barnabas, sa pagkipagtiyahan sa puso ng panatili kay Panginoon. Sa pagkalalakos ng Espiritu Santo. May Espiritu Santo ito sa Bernabe. Malaman mo ang gawa ng turo ng Espiritu Santo. At nanampalataya. At maraming tao ang naragdag sa panggitan noon. At siya naparoon naman sa Tarso. Naparoon si Bernabe sa Tarso. O Bernabe. Hanapin si Saulo. Yun po si Pablo. Ito nga. Nang nahanap si Pablo, 26. At siya'y kanyang dinala sa Antioquia sa supungan. Mahirap sa Tagalog. Dinala siya ng Antioquia. At nangyari na sa isang buong taon, siya ay nakisama sa mga iglesia at napagsuturo sa maraming tao. At ang maalagad noon ay pinasmulang tawagin na mga Kristiyano sa nangarap siya. Ang pagkaintindi ko dyan, yung time na yan, iyan ang eksaktong time na nagsimula ang Christianism sa Antioquia. Walang ibang verses sa buong Bible, kahit sa buong Acts, na kasing klaro ng ganyang sentence na yan. Na sinasabi si Saul ay
si Saul pumunta sa Damascus, he tried to join. Sinubukan niyang sumali sa mga disciples. Ibig sabihin, dating hindi member. Sinubukan niyang sumali. Sumali lang dyan. But they were all afraid of him. Lahat daw sila takot niya. Bakit hindi ka takot? Kasi niraransak nga niya yung mga bahay ng mga apostol. Ayan nasa 26, 11. Makasano nasa ransak na. And I punish them open in every synagogue. So meron siyang ginawa na karahasan laban sa mga original 12. Bakit mahalaga ang distinction na may original 12 na hindi siya kasama doon? Iyon ang hinahabol niya. Nung time na hindi pa siya, yung sabihin ng totoo, halimbawa, totoo nang na-convert siya kay Jesus. Pero hindi pa ako doon tumututok. Sa time frame ng mga pangyayari, peak time, na hindi pa siya converted, ano yung mga ginawa niyang karahasan? Dapat doon muna. Parang ganito. Wala na yon. Basta ang mahalaga, follower siya ni Jesus. Ipangit. Hindi realistic. So si Pablo pala ang pinanggalingan ng Kristyanismo, sabi mo. Yes. Sa talata lang ngayon. Ito klaro, wala si Pablo sabi siya nagturo ng Kristyanismo. Tinatawag lang lahat, nag-umpisa tinatawag ang Kristyanismo. Kasi naaral na, sino nagturo kay Pablo? Tanong ngayon, sino nagturo kay Pablo? Sino nagturo kay Pedro? Mga apostol. Sabi ni Haring Agripa, ha? Maski si Pedro nga, nung naging kakampi ni Saulo, si Pedro ay wala na si Jesus. Kaya nga ang tingin ko dyan kay Pedro, balimbingin. Apostol yun. Apostol yun, hindi ka apostol. Ikaw nagsusupersid talaga sa decision sa ating husgahan, Ebanghelyo. Alam mo ba ang Ebanghelyo ang ating judgment ngayon, hindi mga filosofi na tao? That's why I always ask you the verses as a proof, and you are not the proof. You are not even evangelical as in the basis of your judgment. Our judgment, basahin mo sa King James Version na yung gustong basahin at babasahin ko na dito, Ebanghelyo. Ang tinatanong, sabi mo sa akin, si Pablo nagturo, nag-originator ng Christian. Walang apostol, walang propeta, walang pastor, walang evangelista, nagturo na si Pablo ay originator ng Christianity. Wala. Ano yung usapan nila ni Agripa? Ano yung usapan nila ni Agripa sa Acts? Ito tanong. Ayun Agripa, Pinanaw yun ni Agripa. Ayun Then Agrippa said, tinanong siya. Anong verse ko lang nabasa? 26 verse? For the king, ayan Anong verse ko lang nabasa? Sa 26. 26. Ako mabasa. 27, 28. Ako muna mabasa para sa'yo. 28 ha? 26 to 28. Sabagat nalalaman ng hari pala nakalam, knowledge niya, mga bagay na ito na nagsasalita naman ako ng buong laya. Sabagat naniwala ako na kaniyang walang, bayan po sa'yo. Sabagat, ito, dapat, sa 25, dapat sinasabi ni Pablo, hindi ako kagalang-galang na pesto. Ako, hindi ko salita ng salitang katotohanan at kahinahunan. Sabagat pinatangan ko mga Hudyo din na marap siya sa hari. Sabagat nalalaman ng hari, agay na ito, alam ng hari, na pag-usap siya ka Pesto, na hindi si dito si Agripa no. Nalalaman ng haring Agripa na ito, nalalaman ng hari ng Agripa na bagay na ito, na sa kanya ay nagsasalita naman akong laya. Sabagat naniwala ako na sa kanya walang nalingid ng sikito sa kanya. Sabagat hindi ng isang pagkikislok Agripa. Agripa. Kevin email mo. Agripa na sa mga prophet style ng style sa irrigation. Tuloy mo. Sabi mo, Agripa, wala na po. Alam ko talaga wala ka ba sa totoo pesan mo to. Wag mo na sa tapos binabasa mo paliwanag.
Agripa, Haring Agripa, naniwala ka ba? Naniwala ka ba? Faith, belief, Haring Agripa, nalaman mo ang Haring Agripa, naniwala ka sa bagay ta? Naniwala ka ba? So, nalaman kong naniwala ka. Ngayon, hindi na lahat sa puwita, lahat alam ang totoo. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting bagay, kaunting pakihikayat, ay ibig mo akong maging kisa. Sabi ni, patanong. Hindi, huwag mo na. I-mature ang iyong konklusyon. Patapusin mo muna. I-mature ang iyong konklusyon. Ito, patapusin mo na, buhay natin buong kwento. Wag putulin. Hindi isang senaryo lang. Ito, patuloy natin. Kasi ang nangyari sa'yo, binabawasan mo. Sabi ni Kristo, wag bawasan. Tapusin mo na. Bago tayo magkukulod. Ganun sa legal, buong aklat, basahin. Ang issue, basahin. Anong issue nito? Nag-usap pa sila ni Pablo. Wala pang konklusyon. Ito. Sa 28, at sinabi ni Pablo, ito sa 27 mo lang, Haring, naniwala baga sa propeta? Nalaman kong naniwala ka. At sinasabi ni Agripa, at sa kakaunting paghikayat ay ibig maging kisano. Sabi ni Agripa, sa kanya, sabi ni Pablo, naniwala ka? Ibig mo ako maging kisano? At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos maging kisano. Ang Diyos pala loobin, hindi pala si Pablo. Hindi pala kay Pablo. Ang Diyos ang lumoob na sabi ni Pablo. Sino nagturo kay Pablo? Kahit sabi mo, Diyos ang nag-authorize sa'yo. Talaga. Diyos talaga. Ang tao. Hindi pwedeng ikaw. Hindi. Lahat ng tao nagkiklaim. Ito muna. Sabi mo, hindi ka naniwala ang Diyos nagturo sa akin. Sa'yo, wala. Hindi. Wala. Ang Diyos, paano ba nagturo ang Diyos sa'yo? Sa tao. Kung may mababasa ang turo ng tao. Hindi pwede. Basahin natin. Si Kristo nagsabi nito. Kristo nagsabi, ang Diyos magturo, ayaw maniwala. Mababasa. Hindi mo na i-convince. Ito mismo, lahat ng Kristo. Hindi ka naniwala na Kristo si Jesus ay Kristo. Di ba? Hindi ka naniwala doon? Sinasabi mo? Ang sabi ko, pagka ayaw mo kong pagsalita. Ito muna. Sabi mo, ito muna. Sige. Women's mo Huwag mo gents mo. Ang tuturo. Doon mo noon. Si Pablo. Si Pablo natin. Ang sabi mo, ang nagturo kay Pablo, hindi Diyos. Hindi Diyos ang nagturo kay Pablo. Diyos ang malaman daw si Agripa. Gawin mo. Takto. Ito sa daw, turuan ng Diyos. Maluwan siya. Ito, sabi niya. Tapusin. 26, uli. Sa ano to? Anong talata gamit na? 26, 28? 17. Ulit Ako na magsalita. Wala akong... Natakot na si Kristo nagsabi, Ate Kristo talaga. Sabi ni Kristo, ang Diyos nagturo. May talata. Ayaw na doon nasira siya sa Ebanghelyo. The Gospel of Christ, Ebanghelyo ng Kristo, ang dudurog sa inyo, madimonyo kayo. Nagturo sa kanya, bulang. Noong una, kailangan niya, doon siya, mali, that is a sword. It will be taken against you if you do not know how to use the sword. Kung may espada ka, alam mo dapat gamitin. Ang ginamit ng espada, siya ang nasugatan. Mali. The word of God is like a sword. Even sharper than a double-edged sword. Hebreo 4 verse 12. Ito, sabihin ko, ang Diyos nagturo sa talata, John 6, John 6, ibig sabihin, John 6, 44 to 45. At ayon si Pablo sa kanya, ang turo, pag napatunayan, maligtas si Pablo na sa kanya galing ang turo. Babasa din ako na may turo si Pablo. Mabasa din tayo sa may turo si Pablo sa unang Korintos 7. Sabi ni Pablo, hindi to sa akin, hindi to sa Diyos, sa Panginoon ang aking turo, kundi sa akin. Korintos 1:12, 1 Korintos 7. Ito, kaya gusto kong pakinggan siya kung paano ang demonyo nagturo sa kanya. Doon mo malaman sa kanyang puso, sa kanyang bibig, ang turo ng puso niya, ang demonyo naghari sa kanya. Mga bubo kasi ang mga demonyo. Alam ko yun. Sabi sa Ephesians 6 verse 10, sabi kaaway natin, Diablo. Wala na si Nehemias. Basahin natin na 26. Yung problema pag ito sapagkat nalaman ng hari ng kanyang, na-record pa rin sa akin. Sa ilang pagsala, wala na. Sa akin ma-record. Nalaman natin na sa haring Agripa ang mabagay nito na siyang sagsalita naman ako sa ubong laya. Sapagkat naniwala ako sa kanya at walang nalingid na ito'y hindi haring
Si Agripa kaharap ni Pablo. Naniwala ba, propeta? Nalaman kong naniwala ka. Oh. At sinabi ni Agripa, kakaunting paghikayat ay maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, Kristiyano, maging Kristiyano. Kung sinong kalooban? Kay Pedro ba? Ito. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos. Kalooban pala ng Diyos, hindi Pablo. Mali siya. Ang kalooban na si Agripa, maging Kristiyano, kalooban ng Diyos, hindi si Pablo. Naglingkod na si Pablo sa Diyos. Sa Romans 1 verse 1. Naglingkod na siya, hindi siya naturo sa galing sa kanya. Ang panatang nito mga Katoliko, si Pablo hindi nagturo sa kanya Diyos. Yun ang galit ng mga demonyo. Anak, ano to lang? Nak, ano nga to? I-post mo na. Bakit wala to? I-post mo na, baka matayan na. Yan. Ito mga demonyo, 12 gawa. So, mapalatang na sila. Wala. Si Pablo pinalatang na, pero tao lang. O sino wala sa'yo? Antikristo ka. Ang Kristo. Ang Kristiyano nanawala kay Kristo. Tumatakbo, matanda na. Many times, tumatakbo palagi to. Pero pag Katoliko ang kalaban niya, sikat siya kasi hindi siya mabalik ng Katoliko. Kaya ang Katoliko, naghanap sa akin. Makaharap ko rin ito. Siyang nakarecord na to. Sabi nga, ang kalooban ng Diyos, hindi pa kalooban ni Pablo. Maliwanag naman ito eh. Sa Galatians 1:28. Ang Galatians sa Acts versikulo 26-28. Ulit, basahin na. Baka dito pa lang siya ang gumamit ng talata. Siya pa talata sa malibati, may talata kang gagawin. Doon din ha? Totoo na may Kristong napalawag sa akin. Walang Kristong napalawag sa kanya. Antikristo kasi. Si Kristo nagturo, pati Diyos nagturo. Paano nagturo ang Diyos? Una-una, basahin natin nagturo ang Diyos. Ito muna. 26, basahin natin. Wala kasi, hindi kasi na matutulan ang 11:26 na tama ako. Tuloy natin sa sulat ni Lucas pa rin. Sa 26, siya naman sasabi na doon ko basahin. Sa 9 din, binabasa na, wala naman doon. Dalawang talata, ginamit lo, sablay. Hari ng sablay ito si Nehemio Aguinaldo. Ito ha, huwag kayo palita, pag kayo maloko kayo ng tao nito, maging antikristo lang kayo. Ang bulag, kapwa mag-ukay ng bulag, kapwa mahulog sa ukay. 15, 12, 15 o Matthew. Ito, tingnan natin ha, 26, ano ba kay Pablo, sa kaunting bagay, sa 26, 28 hanggang 29, sa kaunting bagay ay kaunti na paghikayat mo ay ibig mo akong maging Kristiyano. Kristiyano, sinong ibig mo? Sabi ni Pablo, sabi niya ibig mo? Sabi ni Pablo noon, sabi ni Agripa, akong sino spiritual, may spiritual knowledge, may evangelical knowledge, turo ni Kristo. Ito ang sinasabi niya si Pablo at ni Pablo Agripa. Binawa na loob ng apostol noon si Pablo, ay hindi pala. Loobin nawa ng anghel, hindi pala. Loobin yata ni Nehemio Aguilar. Patay yung kay Pablo. Sabi nga ni Pablo, loobin ng Diyos, maging Kristiyano ka. Hindi sa kanya lang galing ang kalooban. Walang maging Kristiyano kung walang kaloob ng Diyos ng Kristiyano. Ni Kristo siya ang maging Kristiyano ka. Sa 4:6 ng Galatians. Siya ang mabigay ng Espiritu ng Diyos ni Kristo para maging Kristiyano ka. Kahit loloobin mo, mas kasalanan ka, ayaw ng Diyos, mandaya ka, alam niya ang puso. Siya ang mabigay. Kalooban ng Diyos, maging Kristiyano ka. Nehemio Aguinaldo. Ang tagal-tagal mangaral, matanda, malapit ka na mamatay. Tapos ganun ka ba mangaral? Ito. Maliwanag sa 26-28. Ngayon, babasa naman tayo ng talata. Sabi niya, hindi Diyos nagturo. Sabi ko, ha? Sabi ni Kristo, nagsalita siya, ay hindi, mali-mali ka. Ayaw na ko masalitain. Ganun mga diwa ng demonyo. Tabunan. Tinatabunan ang totoo. Para ang makita mo kasunungalingan, yun, natupad ang hula sa 2 Corinthians 4 verse 4. Tatakpan na ang ebanghelyo, tinatabunan ang ebanghelyo sa kalang puso para hindi sumilang ang turo ni Kristo, hindi magliwanag, madilim pa rin sila. Ang ginagawa na takipan, ha? Ang ginto, kumikinang, tinatakipan. Ito, basahin natin ha, sa Juan 10 verse 44 to 45. Ito, muna. 6 pala. 6, ha? Basa.
Basa pag may time din. Ganun ang ginawa ng Kristo. Ano ang binabasa? Pag nagbabasa naman, naging bubo pa kasi walang Kristo na palawag sa iyong puso. Sinasabi niya ni Kristo sa 2 Timothy 3 verse 7 to 14 to 15. Ang walang Kristo, sila mismo maligaw. Kasi ang liwanag si Kristo magturo ng Ebanghelyo. Tawag ng Ebanghelyo, Ebanghelyo ng Kristo. Hindi Ebanghelyo ng tao, ng anghel. Hindi Ebanghelyo ni Nehemyo. Ang binabasa niya, Ebanghelyo. Ang translation na, hindi Ebanghelyo. Wala siyang, yung minamaster niya sa buong buhay na, yun ang mali pa. Pasalamat siya sa akin at ginawa niya, umaayaw. Sabi ni Kristo, ang ayaw makinig sa akin, kayo sa inyong amang diablo. Sa 8 verse 20 verse 44 to 45. Ito basahin natin. John 6 para makumpleto itong turo ko dito sa live. Ito 6:44 to 45. Ito sulat po ni Pablo sa Tagalog, ni Juan sa Tagalog. Ang nagturo si Kristo sa kanya at pati ngayon sa atin. Hindi si Nehemyo, hindi si brother na Aguinaldo. Ito John 6:44 to 45. Ito 43 muna. Sumagot si Jesus ay kanilang sinasabi, huwag kayong mabulong-bulungan. 44. Walang taong makalapit sa akin. Walang taong makalapit sa akin. Pati si Agripa, pati si Pablo hindi makalapit kay Kristo. Walang taong makalapit sa akin. Walang tao. Maliban ako, unggoy ka. Walang unggoy rin. Walang anghel makapaglapit sa akin. Ha? Ito rin. Walang taong makapaglapit sa akin maliban sa aking Ama na nagsugo sa akin. Sinugo pala si Kristo magturo? Paano ba sinugo si Kristo? Para bumili ng mantika? Suka? Hindi ganon. Siyang nagsugo sa akin, ang Ama. Itutuloy natin. Si Kristo. Ito. Sabi ni Kristo, at sila'y sa aking ibabangon sa huling araw. Ang matuturuan ni Kristo, si Kristo mababangon sa huling araw bilang mga Kristiyano, nangahan siya sa kanya. Sila ang mga Kristiyano, ang kanyang katawan. Siya ang ulo. 1 Corinthians 13 verse 3. Ito. At 11 verse 3. Ito. 45. Nasusulat. Ito, sana. Tuloy mo natin May tutawag. Tuloy mo natin. Sabi ni Nehemyo, ang Diyos daw nila tuturo. Ito, Bartolome ka muna. Ako muna. Kasi sabi, nawala ka, susunod lang ito. Ang Diyos daw niluturo kay Pablo na si Pablo, ito basahin ko muna 6:44 na tayo. Sabi ni, walang magiging Kristiyano, walang totoong Kristiyano kundi magaling kay Kristo, kay sa Diyos mismo. Siya ang lulapit kay Kristo. Basahin ko talata, word for word. Ito, 44, walang taong makalapit sa akin. Walang tao. Tao ka, di ba? Si Pablo tao. Tao ba si Pablo o hindi? Tao ba si Pablo, kapatid? O hindi? Ayaw na kita kausap. Kasi wala kang masagot. Wala kang masagot. Ebanghelyo. Labag mo yung turo sa Ebanghelyo. Binabasa ko na hindi kalooban ni Pablo na maging Kristiyano. Si Pablo, sabi ni Agripa, mamaya tutuloy natin. Sabi ni Agripa, gawin mo ako Kristiyano. Anong sagot ni Pablo? Ang Diyos, ang kaloob ng Diyos hindi sa kanya. Kaloob ng Diyos yun, hindi sa kanya. Kung maging Kristiyano ka, basahin ko talaga. Sabi pa ito ni Kristo, ito kahit hindi ka sagot sa akin, wala kang pag-alam sa'yo. Ang mga tao doon naniwala, ito, basahin ko. Ikaw wala kang basa-basa ka Ang binabasa mo, mali. Mali ba yung binabasa? Ito. 44. John 6:44. John 6:44. Wala taong makalapit sa akin. Pati si Pablo. Tao si Pablo, hindi. Paano ka mag-Kristiyano kung hindi ka malapit sa Kristo? Ang maliban sa aking Ama ang nagsugo sa akin. Ang kanyang, tumatakbo naman. Binabasa ko na, ang mga demonyo takot talaga sa salita ng Diyos. The word of God is like the sword. Tumatakot sa puso ng mga demonyo sa tao. Pati demonyo tatabaan ito. Hebreo 4 verse 12. Kalaban natin mga demonyo. Nangahan sa kanyang puso. Ito. Natakot na. Ito. Akala niya mawala ako. Naka-live naman to. May live ako. Ito, naka-live ko. Ito. Naka-record to. Ito 44, walang taong makalapit sa akin. May tao ba makalapit kay Kristo? Pati si Pablo, hindi. Pag may Christ ka, maging Kristiyano ka. At maliban na ang Ama nagsugo sa akin. Ang Ama nagsugo kay Kristo. Hindi tao rin.
at siya'y aking ibangon sa ngalan. Nasusulat sa mga propeta, nasusulat talaga. Oh. At ang tuturuan silang lahat ng Pablo, ay hindi pala, ng Kristo. Ng Diyos nagturo. Sabi na, wala nang Diyos nagturo, tanga. Yun ang hukom sa'yo, Nehemyo. Maraming talata ka ba? Tapusin ko na to. Ito. Ang nagturo. At ang bawat nakinig sa Ama pala magturo, ay aking ibabangon, ay makinig sa Ama, ay natuto. Pag natuto ka, ay lumalapit sa akin. Doon ka na makalapit kung alam mo kung turo ni Kristo. Tanga. Anak, ano to? Paano ito, ano? Sana makasok. Okay. Regina. Sino? Regina. Okay lang yun. Ngayon. Regina ang gusto kong kausap, hindi ikaw. Namimili ka, kapatid. May talata ka, sablay ka ng talata mo. Sablay na kasi ang talata mo. Sablay na kasi. Binabasa ko ng talata, ang natuto sa Ama, Espiritu ng Ama naturo sa atin. Ang natuto sa Ama, ilalapit kay Kristo. Natututo ka ba sa Ama o hindi? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Wala kang sagot kasi. Wala kang sagot. Ang tunay na may Kristiyano, kahit anong debate, hindi matatalo. 17:20 of Lucas. Wala, namili ng kanyang debate. Hindi ko naman sinagawan. Ano si Regina? Si Regina, namimili ka, kapatid. Maya ka lang dito, makita naka-live ka na. Hindi naman debate gusto mo eh. Indoctrination, ini-indoctrinate debate mo. Debate kasi sinabi mo, anti-Kristo ka, mag-debate ka. Hindi ako mag-agree sa'yo, hindi ka na mag-agree sa atin. Kristiyano ako, ikaw, anti-Christians. Ang sabi ko, anti-Christian ako. Ang anti-Christian, anti-Kristo rin. Kasi ang si Kristo, nanahan sa Kristiyano. Ang Kristo, nanahan sa Kristiyano. Alam mo ba, nanahan ang Kristo sa Kristiyano? Oo o hindi. Mapulahan ka nito. Punto po punto. Ano ito sabihin mo mali? Mali ka. Saan ako lang mali? Ito, sabi mo mali. Wala kang basihan. Wala kang talata. Sabi ko, si Kristo ba, nagturo sa Kristiyano na nanahan ba? Ito muna. Hindi pa ako Ebanghelyo, hindi pinusupiya mo. Hindi Ebanghelyo at pagkagal ito. Si Kristo ba nanahan sa Kristiyano o hindi? Ay, wala akong panahon sa katulad mo. Si Kristo ba nanahan sa mga Kristiyano? Anti-Christian ka ba? Anti-Christian ka ba? Di anti-Kristo ka rin. So, hindi Kristo pangalan ng unang anak ni Mary, hindi Kristo. Oh, wala. Kristo nga ang nanahan sa atin eh. Anak ng Diyos. Yun po ang Kristo. Sinasabi ni Pablo. Sinasabi ni Kristo. Sinasabi ni Pablo, sinasabi ni Apostol Pedro. Sinusulat ni Apostol Mateo. Tanga ka talaga. Kahit saan ka, kapatid, checkmate ka. Kahit anong reasonin ang gagamitin mo, kahit reasonin ng demonyo, kahit Diyos mo, kahit history mo, evangelical wisdom is supreme over all wisdom. That is the wisdom of Christ. The wisdom of God is Christ. 1 Corinto 1 verse 24. Naghanap to ng kalibate. Mga katoliko dito sa page ito. Ngayon, naghanap siya ng kalibate, ayaw nakabanjelo. Ang sinasabi ko naman, hindi ko naman siya sinagawa, nagtatanong ako. Ang ginamit ng talata, mismo ang talata, mali pa. Pareho ka na Jando, mga Dibatista, katoliko, ni Hamskirey, ni Ferdinand Biado, kasali si Ferdinand Biado dito sa page. Akala mo makalusot ka pag nandito ako? Wala pa kong kain, kapatid. Ha? Alang-alang kay Kristo. Kasi kalaban mo ako, kasi ang Kristo ko kinakalaban mo. We are united with Christ. Ephesians 4 verse 4 to 5. Ito ha, John 5 ulit, John 6 ulit. Ito, sabi ni Nehemyo, ni Aguinaldo, na hindi anti-Kristiyano, ang Diyos daw natuturo. Si Pablo na natuturo para maging Kristiyano lahat. Si Pablo na sabi na kalooban ng Diyos hindi sa kanya, tanga. 1 plus 1 equals 2. Ang sagot niya equals 3. Dapat, ang conclusion mo, evangelical, suportado pa rin ang ebanghelyo. May talata palagi. Ang sa kanya, walang support. Walang basihan. Paratang lang.
Sabi ka sa 12:10 ng Revelation, ang mga demonyo magparatang, walang basihan. Ang basihan, Ebanghelyo, sabi ni Pedro. Sabi ni Cristo kay Pablo. Ang nagturo kay sa mga apostol, si Cristo, may talata, Galatians 1:12. Yun ang glory namin. Walang Kristiyanong bubo laban sa mga antikristo. Mas bubo ang mga antikristo. Kami ay Kristiyano. Walang antikristo humusga sa amin. Tao, hindi. Ang husga namin, evangeliko, galing sa Diyos. We cannot never be judged. Only Christ will judge us, not humans, not even angels. That is a holy commandment. 1 Corinthians 2, verse 14 to 16. Tatlong beses na umalis siya, tapos naghanap ng talata ng kakalaban naman, si Nehemia daw, babae. Hindi na alam, nakalikod pa rin siya, nakapture pa sa aking video. Ito, may sound na to. May sound na to, iba na to gamit. Ito kasi, walang sound to eh. Pero may live din ako sa kanya, may basihan ako. Sayang to itong sound. Ito, I heard the voice in heaven. Now is the salvation, the strength, and the kingdom of our God, and the power of Christ. Ang kapanayan pa ng Diyos si Kristo. Ay, sabi lang kay Dino. Nakuha mo na ba yung... Wala na si Nehemia. Ang topic, ulitin ko ang ginamit ng talata. Sabi niya, Kristo daw. Ang Diyos daw nagturo. Ano kalukuhan? Binabawasan? Diyos pa? Dakilang gawa ng Diyos? Dakilang gawa ng Diyos, gawain ng Diyos. Ayaw mong pagturuin ng Diyos sa atin? Kayo naman di mo nyo magturo? Tarantado kayo. Tanga kayo. Galatians 3 verse 1. Tanga, lalo sa Biblia. Anak ng puta kayo. Puta, anak ng puta. 17 in Revelations 1 to 5. Mga anak ng patutod sa Spanish, puta. Akala nyo? Mabagsik kami, sabi ni Kristo. Sa Titus 1 verse 11 to 13. Malalaman sa kagawa, ang kalang gawa, kung siya Kristo o hindi. Ang gawa niya, magsinungaling. Hindi ibang lista magturo. Gawain ng teaching. Gawain ng demonyo. Ang demonyo nagturo sa tao. Ang tao magpalaganap sa turo ng demonyo. Ang tao magpalaganap sa turo ng demonyo. 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Ano pa ba? Ito basahin natin ulit ha? Ang paborito ng talata. Marami. Sa unang talata, sablay siya. 11:26 ng gawa, sablay siya. Walang Pablo doon na pinanggalingan sa Kristiyano. Sa 26 verse 9 naman, si Pablo doon, anti-Kristo pa. Wala din pinanggalingan si Kristo, si Pablo na Kristyanismo. Sa 26, sa 28, ito, basahin natin ulit, para hindi na niya gamitin. Wala pa isang minuto, isang 5 minutes, tumakbo na. Ito. Gawit yung tatalta, hindi ka marunong. Wala kasing Kristo. Masugatan ka na yung espada ginamit. Kalaban mo yun, makuryente ka lang. Banal ang turo ni Kristo. Mga banal na tao lang magturo. Kanyang mga katawan, siya ang aming ulo. We have the mind of Christ, we have the wisdom of Christ, not you. The Christians, yung nakakadakalaan namin kumpara sa anti-Christians. Kayo mga anti-Christian, bobo sa Ebanghelyo. Ito ngayon. Ulitin ko ha, last niya, bago siya tumako. Lahat talaga ng, sinasabi niya, gusto ko tutulan yon. Katulad ng debatista, si Hamskray, lahat ng sinasabi, meron talaga kunta. Mabibigal. Si Jando Labado, ganon din. Tumakbo din. Ebanghelyo, sabi ni Jando Labado, na aking may record ako, ay hindi kami biblical, ay hindi kami legal. Sabi niya, nakapture ron sa aking na video at sa YouTube. Sabi niya, at ito kapatid, kung mababasa ko na history, basahin mo nga, 41 verse 4 of Isaiah, binabasa ko. Sa tamang salin, wala pala ng history. Sa magandang balita, Katolikong Biblia, mayroon, pero mali yun. Sa Hebreo, walang history. Basa nyo sa sulat sa Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate, Latin, ang binabase sa Greek, ang Greek naman binabase sa Hebreo. Greek Septuagint. Ito ulit. Ha? Malaga to kapatid. Madaya ko nito. Mapareho kayo sa utak ni. Imbis we have the mind of Christ, mapalitan kayo ng mind of Aguinaldo. Mind of Nehemia, tao lang. Ang Diyos daw ang nagturo, tanga.
Wala na ang Biblia. Nagbasa pa tayo. Tanga. Kabuhan at kabulagan, kabubuhan pala mo nun. Imbes tumatalino ka. Maging katulad ka na. Ito, basahin ko ha. I-YouTube ko to, tapos ibigay ko sila ang copy. Meron na itong video, meron na itong audio. Ito, last one. 26:28. 26:28. Tandaan nyo ha, si Agrippa at si Pablo. 27 muna. Sa 26 ng gawa. Haring Agrippa, naniwala ka baga sa mga propeta? Nalaman kong naniwala ka. At sinabi ni Agrippa, 28, kay Pablo, sa kaunting pahikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Gusto mo kong maging Kristiyano sa kaunting panahon lang. Sabi ni Pablo, sa 29, sinabi ni Pablo nun, sabi niya, ibig mo akong maging Kristiyano. Tandaan nyo ha, mo, ang ginamit ni Agrippa. Sabi ni Agrippa, pananaw ni Agrippa, katulad ni Nehemia. Ha? Pareho niya, tatanga si Agrippa. Sabi ni Agrippa, hindi Kristiyano, ibig mo ba akong maging Kristiyano? Ano ang sabi ni Pablo? Hindi ako may ibig. Sabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos, hindi ko kalooban maging Kristiyano ka. Ang Diyos may gusto, kung gustuhin ng Diyos, hindi ako. Ang Diyos masunod, hindi ako. It is the will of God, not my will, to make you Christians. Only God can make you Christians. Kung gustuhin ng Diyos, pag hindi, pati si Kristo walang magawa. Pati si Kristo walang magawa kung hindi ka gawin Kristiyano ng Diyos. Kasi ang Diyos lang ang magpapadala sa atin ng Espiritu ni Kristo na anak. Ang Diyos lang, hindi tao, hindi anghel. Galatians 4:6. Ito, 29. At sinabi na Pablo, loobin nawa ng Diyos na kakaunti o marami man nalamang kundi, kumplituhin natin. Luluobin nawa ng Diyos maging Kristiyano ka at sa kakaunti o sa marami mang panahon, few or long period of time. Ang Diyos may gusto, may Kristiyanong alam ni Pablo, turo ni Kristo na may Kristiyanong tatawagin ng Diyos sa kaunting panahon na pangaralan. At meron ng Kristiyano kailangan paulit-ulit more than 1 year, 2 years bago maniwala ka sa turo ni Kristo na pinangalan ng mga apostoles. Ito, kundi pati lahat ng mga nakinig sa akin ngayon, loobin nawa ng Diyos. Saan ang turo ng Diyos? Paano turo ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Saan si Kristo? Ang puso, ang Espiritu ni Kristo walang laman? Nasa puso ni Pablo. Sinusulat ni Pablo sa 1 Corinthians, sa Ephesians 4:6. Ngayon, sinusulat din sa Galatians 1:12. Ang Espiritu ni Kristo ang magturo sa amin. Hindi apostol, hindi propeta. Espiritu ni Kristo. Always Christ is their teacher. All of the apostles to teach the gospel, to be preached to the whole world. Maraming talata. Binanggit ko na. Ito. Sinabi ni Pablo uli, loobin nawa ng Diyos. Ulitin natin para magbigyan ng diin. Bulol-bulo ako kasi maestro ko. Alam ng mga Katoliko lang, na aking kadibate. Nasa kaunting bagay, maliit na bagay, maraming araw man, pati, hindi lamang ikaw, Haring Agrippa, kundi pati ng lahat ng mga tao na sikinig sa akin. Ang sabi ni Pablo, ang Diyos may kalooban, nakinig ka sa akin. Ano sinasabi na Pablo? Ang Diyos may kalooban. Ayaw makinig ka, Pablo. Si Pablo daw, may kaloob na maging Kristiyano. Tanga. Ang sabi na Pablo, makinig ka sa kanya, kaloob ng Diyos. Tatawagin ka, maging Kristiyano. Kaya sila anti-Christian kasi hindi siya naniniwala kay Pablo. Binabasa niya, hindi na unawaan ang binabasa. Bulag kasi. Walang Kristo. Alam nyo, sa 8:12 ng John, si Kristo ang ating liwanag. Ibanghelyo ang kanyang turo. 2 Corinthians 4:4. Tanga. Maraming tanga talaga kung walang Kristo. Makasaya ng panahon na basa-basa ng ito. Philosophy, encyclopedia, history. Ano yun? Pahirap. You are making your life complicated in the kingdom of God. Even it is a sin to judge not evangelical, not based on the gospel or gospelic. Ano pa kaya? Nahiya na, wala. Pag ako pala dito sa screen na itong live, sa akin pala mapunta, tahimik lang ngayon.
Ako pala ako nalito din. Gusto na kausap daw si Nehemia. Namili na, duwag. Lalaki ka, babae si Nehemia. Namili ka ng babae. Nang aapi ka ng tao. Ang demonyo mo, mga api. Pati demonyo takot. Kasi nasa aming puso ang Kristo. Marami itong alam, legal to eh. Legal to. Nakalibati ko kanina. Nalata ka sa, ikaw naman, ako naman, okay. Bakit ano ba problema? Parang allergic ka sa akin. Ako natutuwa ako kausap siya. Parang siya, pag ako kausap, parang na-allergic. Ako naman totoo. May basihan ako, nag-aaral ko ng evangelical. Siya wala. Ang pinag-aaral ko, banal pa na ebanghelyo ni Kristo. Siya wala. Turo ni Kristo, mga unang panahon, sinusulat mga apostol, pinaghati sila. Si Kristo na kabatay sa ebanghelyo. Tapos ikaw, hindi ka niwala, ano ka? Anti-Kristo ka talaga. Wala kang utang na loob kay Kristo sa Diyos. Ang niniwala kay Kristo ay hindi niniwala sa Diyos. Maraming tatakot. Kristo daw, 1 chapter 2 verse 22 of John, ang si Jesus ang Kristo. Iyon ang Jesus ng mga apostoles. Ang surat ni John, ni Juan the Apostle. Sabi niya, ang Jesus daw hindi Kristo. Tanga. Pati si Pedro, surat ni Mateo, ang anak ng Diyos, si Kristo, si Jesus ay Kristo. Anak ng Diyos na buhay. Sa 16:18 of Mateo. Maliwanag naman talata eh. Magliwanag sa iyong puso. Ngayon, nakaukit pa. Kaya nga namin na alam ang Biblia, ang talata, kasi si Kristo mismo nagtanim sa aming puso. Saan mo basa? Marami. 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Siya natanim. Kaya ngayon mga sekta, there are 46,000 sekta sa buong mundo. Ligaw kayo. Wala na. Duwag. Pag totoo sasabihin mo, umarap ka. Pag hindi, magtago ka. Kasi mahiya ka lang. Napahiya na siya. 3 beses, ayaw talaga lang makipag-usap sa akin na live. Tinatanong ko lang siya kung ano ang basihan niya. Wala pala. Kung sabi ba ni Apostol Pablo na ang Kristiyano sa kanya nang galing. Si Pablo, sabi ni Pablo, yun po'y kalooban ng Diyos Agripa. At sa taong nakikinig, sa Diyos ang kalooban, hindi sa akin. Parata kay Pablo, 12, ng 10 ng Revelations. Paratang. Iba ang paratang, iba ang hukom. Ang hukom may basihan. Ang paratang walang basihan. Katulad ni Nehemia. Mapahiya ka sa akin, kapatid. Tagal na ang Biblia. Tanga ka pa rin. Okay lang kung nag-aral ka pa. Alam mo ang talata, mali-mali pa interpret mo. Dapat ka talagang hahatulan ng kabagsikan. Alam mo na ang Biblia. Nagbasa ka na, kinukontra mo pa. Nagbasa ka pa, tanga. Wala ka sa kahit sino man na si Pedro, ang ulo ng iglesia. Ang ulo ng iglesia, si Kristo. Ang pinanggalingan. Siya nga ang ulo eh. Kaya nagkaroon ng katawan, iglesia. Pinatawad ng kanyang sariling dugo. Maraming talata. 1 Corinthians 11 verse 3. Ang ganda ng ebanghelyo, manggugulo ka. Guluhin mo ang ebanghelyo. Settle na yun, nakasulat na. Hindi mo kailangan mabura. Nakasulat na kasi. Kaya maganda may ebanghelyo kasi may basihan. Hindi mabura. Maraming translation. Ako naman, dating Biblia or magandang balita sa Jewish version at saka sa King James version. Protestante at Katoliko. Pareho. Galing sa Griego, galing sa Greek na translation. Pati ang magandang balita, ang dating Biblia. So, wala na. Bagsak na. Knockdown naman uli ang nagturo kay na demonyo kay kay Nehemia. Yung panghukom. Magbago ka ni Nehemia habang buhay, may pag-asa. 9:4 hanggang 10 ng Ecclesiastes. Salita ng Diyos nakasulat. Hindi salita ng tao.
Buti nga ito kasi meron itong live pero may audio na itong ano ko, recorder ko na isa, walang audio, sayang lang. Pero in the same manner I can discuss that in the live video. Hanggang ngayon, alam niyo nag-live ako. Sabi ko sige pumasok ka, ayaw na. Tuloy-tuloy kaya tuloy-tuloy ko ngaral. Kaya ganoon kapatid, bakit ako nangaral mag-isa? Kasi wala nang lumalaban sa akin. Wala na. Nung unang panahon, ito, si Soriano maraming kalaban si Soriano. Marami. Makita na sa television. Pero ako, 4 lang aking nakalaban, 5 lang. Pagkatapos noon, wala na. Wala na. Legal ako at evangelical. And Christ is also with me. Hindi ako nanawala na Biblia ang tawag noon. Aklat ng Panginoon ang basehan. Iba ang aklat ng Roma, hindi aklat ng Panginoon, ang katekismo, ang aklat ng mga protestante, pastoral books. Hindi aklat ng Panginoon. Ang aklat ng Panginoon, sinusulat ng propeta at mga apostol. Yun po ang aklat ng Panginoon. Banal na aklat. Iniipon. 34 verse 16 of Isaiah. Marami pa ko sabihin sa iyo kapatid. Ano pa lang yan? Introduction pa lang yan. May talata. Hindi maubos ang oras ito. Maubos ang oras ito. Okay naman, 55 minutes na. Salamat. Antikristong Nehemia. Nak! At dakilan natin si Kristo kasi maraming tao dito sa Pilipinas katulad ni Nehemia magalaban ni Kristo na para siyang hari. Si Kristo ang ating hari, naghari sa iyong puso. Nagturo sa atin, ang may-ari sa iyong puso, hindi siya may-ari. Hindi mga bulang Kristo naghari sa atin, kundi naghari sa atin ang Espiritu ni Kristo mismo. Ito tapos na tayo. To God be the glory in the name of Jesus Christ, our Lord, Evangelical King. Amen. So, may tutawag. Lunch? Budget ko, dito lang ha.